Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos. Banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kaliwanagan na Santa Maria ay ating po ibinabahagi sa inyo sa lingong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay maging mabuting mananampalataya ng Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo ang mga manggagawa. Ngayon ay babasahin ko po sa inyo ang mga mensahe ito mula po dito sa Bagong Tipan o mabuting balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa magitan ng banal na Panginoong Yesu Kristo. Ayon po dito sa mga taga-Efeso, Kabanata 3, talatang 17 hanggang 3 at hanggang 18, ito po ang mensahe. Naway manahan si Kristo sa inyong puso sa magitan ng inyong pananalig sa Kanya, upang sa inyong tawagad ng pag-imat sa pag-ibig ay bawa ninyo, kasama na manghihirang gano'ng kadakila ang pag-ibig ni Kristo. At patuloy po natin. Sa mga taga-Hebreo, Kabanata 3, talatang 12, talatang 14, ito po ang mensahe. Mga kapatid, ingatan ninyo na huwag sumama ang sino man sa inyo at mawala ng pananampalataya hanggang sa lugdan ng Diyos ng buhay. Sabit, magpaalala kayo araw-araw at ang magtanong pa upang sino man sa inyo ay hindi madaya at magsalito ng kasalanan. Sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo kung tayo ay magiging matatag hanggang wakas sa ating pananalig sa Kanya. Ito nga ang sinasabi ng kasulatan. Kapag narinig niyo ngayon ang tulong ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong gaya ng inyong ginawa nang mag-imagsik tayo sa Diyos. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Efeso, Kabanata 6, talatang 7 hanggang 9. Ito po ang mensahe. Maglingkod kayo ng may mabuting kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao lamang. Kapag alam niyo yung gagatingin ng Panginoon na bawat sa bulo nila ni naman aming tingnan ng malaya. Mga Panginoon, maging mabuti kayo sa inyo mga alipin at maging silang pagbantaan sa pagkakanan ng Panginoon. Isang Panginoon sa langit at walang itinatangin. Pagpatuloy po natin sa Espiritu, Kabanata 6, talata. Ito ang mensahe. Dali, pinakilala ko sa lahat ng paraan na ako'y lingkod ng Diyos sa pagtitikis ng matinding kahirapan sa pagkatiyan ng mga pagtikisan. Pagpatuloy po natin sa Filipino kayo. Kabanata 6, talata 17 hanggang 19. Ito po ang mensahe. Sabihin mo sa mayayaman na wag mataas, huwag silang umasa sa aymanang sino natin. Kundi sa Diyos na masagana nagkakalog ng lahat ng bagay sa ating masisiya. Huwag mo silang gumawa ng mabuti. Magpakayaman sa mabuting gawa, maging bukas, alat at matulungin sa kapwa. Sa inyong paraan, sila'y magpakapagpugok para sa inaharap at magkakaroon ng tunay na buhay. Pasalamatan po natin ang ating manlalakang ng Diyos sa kanyang mensahe sa linggo ito. Salamat sa ating manlalakang ng Diyos, baby, sa ating manlalakang ng Yesu Kristo, sa inyong mensahe sa linggo ito mula dito sa mabuting balita. Ngayon ay ipaliliwanag ko po sa inyo ang mensahe ito ng ating banal na Panginoon Diyos at mula din sa tema na maging mabuting mananampalataya ng Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo ang mga manggagawa. Nais kong ipapatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na ang lahat mula sa mga manggagawa na tayo ay nasa ating pananampalataya ay ang Panginoon sa Kristo ay inyong isa puso o inyong unawain ang kalooban ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon sa Kristo. At ang Panginoon sa Kristo ay laging sumapuso ay laging sumapuso ay laging sa inyong lumagay sa inyong puso at sa inyong maunawaan. Kaya kayong manampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos mula Panginoon Yesu Kristo. At nais ng ating banal na Panginoon Diyos na sa inyong
inyong pananampalataya sa Kanya ay magpaalalahanan kayo upang kayo ay hindi maalipin ng pagkakasala o maiwasan ninyo ang mga pagkakamali. Sapagkat kung kayo ay magiging matatag sa inyong kondisyon bilang mga manggagawa, makakasama niyo ang mga ng Panginoon sa Kristo hanggang sa takdang panahon o buhay na walang hanggan. Kaya kayo mga manggagawa at sino man ay maging matatag sa buhay na ito, lalo na sa kondisyon niyo bilang manggagawa o ano man ang ating status sa buhay. Kayo man ay mayroon na tayong kinasasapitan sa ating buhay na ito. Kaya yung mga manggagawa, pilitin nyo na makapamuhay kayo na matuwid, mabuti, ayon sa kalooban ng Panginoon sa Kristo o naayon dito sa mabuting balita. Maging gabayin nyo ito, maging gabayin ng Panginoon sa Kristo para makapamuhay kayo ng mabuti. Sa gayon, kung magiging gabayin nyo ang mabuting balita at ang Panginoon sa Kristo, makakamit natin ang mabuting pamumuhay nating mga manggagawa at gayon din ang lahat. Tayo ay magkakaroon ng katiwasayan sa ating loob, bibigyan niya tayo ng magaan na pasanin. Kaya nga ay magaan na pamato. Kung tayo ay hindi tayo mahihirapan sa ating kalagayan kung ang Panginoon sa Kristo ay lagi-lagi. Kagaya ng ginawa ng mga maihahambing natin ang ating pamumuhay bilang manggagawa, kagaya ng manggagawa ng Panginoon sa Kristo bilang yung mga lingkod ng Panginoon sa Kristo, na kahit danasin nila yung mabigat na pamumuhay, mahirap na pamumuhay, kapigatian, kagipitan, kanila tinitis ito upang hindi magkamali at makapaglingkod ng mabuti sa Panginoon Diyos. At marating nila at sila ay maging karapat-dapat sa pagbabalik ng Panginoon Diyos at bilang mga mangangaral at tuto ng Panginoon sa Diyos. Kayo naman bilang mga manggagawa at tayong lahat, hindi man tayo yung mga hirang o hindi man tayo yung mga lingkod ng Diyos na nagdadala ng mabuting balita, ay tayo ay maging matatag sa pamumuhay nito at sa ating pakinggan ng mabuting balita at sundin natin ito. Manampalataya tayo sa Diyos, pangalan ng Panginoon sa Kristo, upang maging matatag tayo sa pamumuhay nito. Gawin natin katatagan ng Panginoon sa Kristo sa bilang manggagawa, kagaya ng mga apostol, upang sa kanilang paglilingkod at matamasa natin ang buhay na walang hanggan at mabuting pamumuhay sa mundong ito. Maging katuwang tayo ng Panginoon sa Kristo sa ating pagbubuklod at pagpapaalala ng pagpapalaya ng Panginoon sa Kristo sa kasamaan ng mundo, mula sa kasamaan ng mga demonyo at pagkakasala ng ating nagagawa, mula diyan sa kasakiman, iba't ibang mga makasarili at inequality. So yan yung mga nagpapahirap makasama sa buong mundo, mula diyan sa mga manggagawa kung saan ay ang mga manggagawa ay may mga alipin pa hanggang sa ngayon. Mayroong nasa saad sa semi-feudal na pamumuhay at mayroong hindi sapat na sahod ang kanilang sinasahod, kaya nagiging semi-feudal o parang alipin pa rin ang kanilang nagiging pamumuhay, bagamat sila ay hindi kagaya ng mga manggagawa noon sa Ehipto na mga Israelita na sila ay mga alipin na manggagawa ng mga Ehipto sa mga paraon noon. So kaya tayo ay ikaw ay isang alipin ng isang Panginoon. So kaya tayo ay maging matatag at tayo ay maglingkod sa ating pinaglilingkuran ng mabuti. Huwag tayo magkasala sa kanila. Sa ngayon tayo ay pagpapalain ng ating mga Panginoon Diyos at tayo ay kanyang makakasama sa itinakdang buhay kasama ng Panginoon Yesu Kristo kung tayo ay magiging matatag sa pamumuhay. Kaya mga manggagawa maging matatag kayo at hindi lamang sila ang lahat. Ano man yung ating katatayuan sa pamumuhay nito. At sa pagpapalaya na ginagawa ng Panginoon sa Kristo, ibahagi natin sa mayayaman maging sa ating mga pinaglilingkuran na sila ay maging mabuting Panginoon, maging mabuti silang pinaglilingkuran. Sila ay huwag malupit. Sila ay tumulong sa kanakawa. Sila ay maging mahusay na paglilingkuran. Huwag sila mang-apil, huwag sila mang-oppress ng mga manggagawa. Ibigay nila yung karapat-dapat, kagaya ng karapatan. Yan din ang nais ng ating mga Panginoon. Mamuhay tayo ayon sa karapatan. Yan, patas na mamuhay ang nais ng ating mga Panginoon. So yan ang ibahagi natin sa ating mga pinaglilingkuran na sila ay lalong-lalo na sa pamahalaan upang ipatupad ito na
ibigay yung ating mga karapatan. Ibigay yung nais ng ating mga Panginoon Diyos na pamumuhay ng bawat isa. Tayo man ay may iba't ibang kalagayan, ito man ay pinagpala bilang mamahala ng mga kapwa manggagawa, ay ibigay natin ang karapatan. Bilang manggagawa ng pamahalaan, bilang pinagpala na ikaw ay pinaglilingkuran, so ating bigyan ng mabuti pamumuhay yung mga panggagawa. Ganyan tayo dapat tumulong. Gaya ng kung pagbibigyan ng karapatan sa pangalahatan, ganyan tayo dapat tumulong para lahat nakapamumuhay naman. Lalong-lalo na pagbibigyan ng trabaho sa lahat ng mga tao. Yan ang gawin ng pamahalaan. Makatulong yung mga pinaglilingkuran dyan, o yung mga negosyante, o yung mga kapitalista. At kayo ay maging mabuti para kayo ay kalugdan ng ating mga kapatid. Kung ang yaman ninyo ay kinuha nyo sa hindi mabuti, magbago kayo. Kayo ay tumulong, kayo ay maminegosyo ng mabuti. Sa gayon ay kayo ay pagpapalain ng ating banal na Panginoon. Huwag niyo nang ituloy yung maling pamumuhay o maling pagninegosyo, kundi yung wastong pagninegosyo ang inyong gawin. Pilitin nyo na mapag-negosyo kayo ng mabuti para hindi kayo parusahan ng ating banal na Panginoon Diyos, o dumating sa taklang panahon na kayo ay dumating na kayo ay singilin sa inyong mga ginagawang hindi mabuti. Ngayon kung kayo ay magbabago at matutulungan yung kapwa, kayo ay pagpapalain na. Yun at kaya yung ating mga yan, ganyan. At hindi lamang yung mga manggawa mag-share nito sa mga mayaman, kundi yung mga mayaman din na sumusunod sa Panginoon Diyos, yun yung i-share yan sa kapwa nyo mayaman, kapwa nyo kapitalista o mga negosyante o mga pinaglilingkuran. I-share nyo yan upang sila mabuhay ayon nyo sa inyo rin pamumuhay, kaya kayo pinapapala ng Panginoon. Sa gayon, magsama-samang inyong ipatupad yung karapatan ng tao, sa gayon makapumuhay ng sapat at ayon sa karapatan ng lahat. So muli, sana na nagabay na naman kayo ng mabuting balita sa pagbabahagi ng The Bible Evangelizations, at kayo ay magkaroon ng kaligtasang spiritual sa pagsasabuhay ng mabuting balita mula dito sa ating ibinahagi. Patuloy tayong mananampalataya ng gabay ng Banal na Santa Maria na kanyang kaliwanagan at pinulungan mula sa Panginoong Diyos, Panginoon Kristo at Banal na Espiritu Santo. Sana patuloy niya tayong gabayan sa ating pagbabahagi ng The Bible Evangelization, ng mabuting balita dito sa The Bible Evangelization. Gabayan tayo ng kanyang pagmimilagro, kaliwanagan mula sa Banal na Santa Maria at iba't ibang mga pagmimilagro at gabay, pagpapala sa ating pagbabahagi at mahikayat at makapagbuklod natin ang sangkatawan sa pananampalataya sa Panginoon Yesu Cristo. At tayo ay pakinggan sa ating pagbabahagi ito, at inyong pakinggan at tugunin inyong sa buhay ang mabuting balita. At higit sa lahat ay inyong pakinggan ang ating pagbabahaging ito, at ito inyong isabuhay, sapagkat yung pagkinig ang higit na magagabay sa inyo sa inyong kaligtasan spiritual bila sa ating mga, sapagkat diyan tayo uhusgahan at titingnan ng ating Panginoon Diyos sa pagsasabuhay mula sa mabuting balita. Paano tayo mamuhay na patuloy at magpasalamat tayo kung tayo ay ginagabayan ng iba't ibang milagro na banal na Panginoon Diyos sa pagsasabuhay. Ngayon man ay hindi man tayo gabayan ng milagro ng iba't ibang milagro ng kaliwanagan, spiritual na gano'n, tayo ay spiritually ginagabayan din sa tayo ay isasabuhay ang mabuting balita. Tayo ay gagabayan ng kaligtasan spiritual, pagpapala, iba't ibang mga gabay ng ating nakakamit natin yung ating mga minimithi kung tayo ay mamumuhay ayon sa mabuting balita. Pumiling man tayo o hindi, tayo ay gagabayan ng banal na Panginoon Diyos, lalong-lalo na kung isasabuhay natin ang mabuting balita. Yan. At ipanalangin natin ang ating kapwa-tao, gayon din ang mga kapwa. So yun, muli ay sana ay nagabayan na naman kayo ng The Bible Evangelization sa pagbahagi nito ng mabuting balita, at kayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasan. At doon sa interpretability, patuloy tayo magkaisa, maliwanagan kayo ni Banal na Santa Maria, at
unawain natin yung ating mga reliyon at hindi tayo magkaroon ng mga hidwaan, sigalutan sa ating paniniwala. Bagkus, nagkakaisa tayo, magpairal tayo ng kapayapaan, unity, pagkikayat sa mga nagkakaisang mga bansa ng pagpapatibay ng pagkakaisa at kapayapaan sa bawat mga lahing lipi. Sa gayon, maiwasan yung mga digmaan, karahasan na nangyayari na nga sa iba't ibang parte ng mundo, kakibat yung mga pananampalataya. So maging yung pananampalataya ay magpaigting ng kapayapaan at hindi ng mitya ng digmaan. So yun, at doon sa CBCP and Vatican Church, kayo patuloy na magabayan ng Banal na Santa Maria, maliwanagan kayo at patuloy yung pagbuklod yung sa katawan mula bansang Pilipinas sa pananampalataya sa Panginoon Diyos, mula Panginoon Jesus Cristo. Mabuting balita. Sa ating munting kakayanan sa pagbabahagi ng mabuting balita dito sa The Bible Evangelizations ay tayo umaasa ng gabay ng Banal na Santa Maria ng kanyang kaliwanagan sa ating pagbubuklod ng sangkatauhan sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos mula Panginoon Jesus Cristo at mabuting balita niya. At sa mga kapamalaan, maliwanagan kayo ng Panginoon Diyos, Panginoon Jesus Cristo, ng Espiritu Santo at mabuting balita. Gayun din ang Banal na Santa Maria, at mamahala kayo ng mabuti, matuwid, patas ng hustisya at tugunin ng karapatan. Sa gayon ay makapamumuhay ng mabuti ang mga mamamayan ninyo mula sa Pilipinas. At doon sa aming lokal na pamahalaan sa Infanta Quezon, kayo ay patuloy na magabayan ng Banal na Santa Maria, maliwanagan kayo at mamahala kayo patuloy ng mabuti, matuwid, at doon sa aming lokal na pulisya ay kayo gabayan ng Banal na Santa Maria at kayo ay patuloy na mamahala ng mabuti at matuwid sa pagpapairal ng puso. Ating pinasasalamatan palagi at patuloy yung pagsuporta ng ating lokal na pamahalaan at maging kuryente doon sa pagpapairal ng karapatang pagtao na ating pinopromote din doon sa ating human rights promotion. Pasalamatan natin yung aming lokal na pamahalaan mula doon sa aming kagalang-galang na Mayor Grace America. At doon sa aming lokal na parokya, patuloy kayong maliwanagan yung Banal na Santa Maria at patuloy yung pagpupuri yung mamamayan ng Infanta Quezon sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos mula Panginoon Hesus Cristo at mabuting balita. Yan. Magandang hapon sa inyo lahat at